Since Sunday morning, I asked a briefing through phone kay Secretary Tess Lazaro updates on the events or situation in the Middle East. When I say Middle East, yung GCC countries and then yung Iran and Israel. Binibigyan niya ako ng update at around 6 in the morning, tas isa naman sa afternoon, 4 o'clock or 6 o'clock in the evening sa mga updates. Nice. Sir, any plans on what's happening with our kababayans that you can share to us through your briefings? Nakaready naman ang ating government agencies. Mali po yung sinasabi ng ilan na hindi ready, hindi nakahanda. As a matter of fact, us in the Senate, we anticipated this We added 1.3 billion sa pondo po ng DMW. Sa Office of the Secretary, hindi pa niya hiningi, pero we gave him 800 million. Then sa OWA, we gave OWA 500 million. So a total of 1.3 billion because the discussion was what if magkaroon. Kasi primero ang sinasabi, mababa kaya binawasan yata sa NEP yung kanilang budget kasi yung kanilang usage ng pondo mababa. Sabi ko, what if there will be war? Sabi ko, what if yung nangyari sa Israel, sa Gaza, might happen to another areas, dyan sa Lebanon, dyan sa Syria. So tinaasan po natin. And Chairman Win Gatchalian agreed with me and he said like, oo nga, no. So tinaasan po natin. Ayan na nga po. So mabuti po nataasan natin. So far, according to the reports, meron po tayong 1,416 Filipinos na who want to be repatriated. Basing ito po sa report ng DFA at the report na po ng DFA sa Pangulo na 10 po na kababayan natin sa Iran na mga residents na po doon. Halos lahat po kasi sila doon ay residents, wala pong OFW doon. May mga may mga families na po doon, nakapangasawa po ng Iranians. 10 want to come home, ma-repatriate sa Iran. 297 naman po sa Israel. 22 mula sa Jordan. Ito po yung mga OFWs na ito from Israel, Jordan. Sa Bahrain, we have 231 OFWs po ito. 586 po mula sa Dubai. 270 po sa Abu Dhabi. So, ang total po niyan is 1,416 Filipinos na humingi po ng repatriation. Ang problema po, hindi po sila ma-repatriate because sarado po ang airspace. Talking to Secretary Lazaro kaninang umaga, yung report sa kanya ng ambassador natin sa Dubai o sa UAE, yung Emirates daw nangako na may flight tomorrow morning coming from Abu Dhabi na sakay po ang mga OFWs natin. So I don't know kung kakasya lahat ito, pero sa Dubai kasi 270 na at saka sa Abu Dhabi then 586 sa Dubai. So medyo marami-rami, I don't know ilang flights siguro yan. Kung malaking eroplano, baka mga 2 flights po ito. Pero nangako daw po ang Emirates na may flight sila galing po ng Abu Dhabi going to Manila. Ito po yung report ng DFA sa atin this morning and then report po niya ni Secretary Lazaro kay PBBM this morning when they had the cabinet meeting.